Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 115. Lumang Tipan, Joshua 8, Joshua 9:1-15. Sinabihan ni Yahweh si Josue, huwag matakot, huwag mapanghinaan ng loob. Dalhin mo ang lahat ng mga tao sa digmaan. Pumunta sa Ai. Tingnan mo, ang ibinibigay ko sa iyong kamay ang hari ng Ai, kanyang bayan, kanyang syudad, at kanyang lupain. Gagawin mo sa Ai at sa kanyang hari gaya ng ginawa mo sa Jericho at sa kanyang hari, maliban na kunin mo ang panluloob at ang mga baka para sa iyong sarili. Magtakda ng isang pananambang sa likod ng lungsod. Kaya tumayo si Josue at kinuha ang mga kalalakihan sa digmaan patungong Ai. Pagkatapos pumili si Josue ng 30,000 kalalakihan, malakas, matapang na mga kalalakihan, at pinadala niya sila sa gabi. Inutusan niya sila, masdan ito, maglalagay kayo ng tambangan laban sa lungsod, sa likod nito. Huwag masyadong lumayo mula sa lungsod, pero maging handa kayong lahat. Lalapit ako at lahat ng mga kalalakihan na kasama ko sa lungsod. At kapag lumabas sila para salakayin tayo, lalayo tayo mula sa kanila gaya ng dati. Lalabas sila pagkatapos natin hanggang ilayo natin sila mula sa lungsod. Sinasabi nila, lumalayo sila sa atin gaya ng ginawa nila noong una. Kaya lalayo tayo mula sa kanila. Pagkatapos lalabas kayo sa lugar ng inyong pinagtataguan, at huhulihin ninyo ang lungsod. Ibibigay ito sa inyong kamay ni Yahweh na inyong Diyos. Kapag nahuli ninyo ang langsdaw, susunugin ninyo ito. Gagawin ninyo ito kapag susundin ninyo ang utos na ibinigay sa salita ni Yahweh. Tingnan mo, inutusan ko kayo. Ipinadala sila ni Josue, at pumunta sila sa lugar ng tambangan, at nagtago sila sa pagitan ng Bethel at Ai sa kanluran ng Ai. Pero natulog si Josue sa gabing iyon kasama ng mga tao. Bumangon ng madaling araw si Josue at inihanda ang kanyang mga sundalo, si Josue at ang mga nakatatanda ng Israel, at sinalakay nila ang bayan ng Ai. Lahat ng lumalaban na kalalakihan ay umakyat at nilapitan ang lungsod. Lumapit sila sa lungsod at nagkampo sa hilagang dako ng Ai. Ngayon mayroong isang lambak sa pagitan nila at Ai. Kinuha niya ang humigit kumulang ng 5,000 kalalakihan at itinakda sila sa pananambang sa kanlurang dako ng lungsod sa pagitan ng Bethel at Ai. Ipinwesto nila ang lahat ng sundalo, ang mga pangunahing hukbo sa hilagang dako ng lungsod, at ang likurang bantay sa kanlurang dako ng lungsod. Nagpalipas ng gabing si Josue sa lambak. Nangyari ito nang nakita ng hari ng Ai, siya at kanyang hukbo ay bumangon ng maaga at nagmadaling lumabas para salakayin ang Israel sa lugar na nakaharap patungo sa lambak ng ilog Jordan. Hindi niya alam na naghihintay ang isang pananambang para sumalakay mula sa likuran ng lungsod. Si Josue at lahat ng Israel ay hinayaan ang kanilang sarili na matalo sa kanilang harapan, at tumakas sila patungo ng ilang. Lahat ng mga tao na nasa loob ng lungsod ay sama-samang tinawag para sumunod sa kanila, at sumunod sila kay Josue at lumayo sila mula sa lungsod. Walang lalaki ang umalis sa Ai at Bethel na siyang hindi lumabas para tugisin ang Israel. Pinabayaan nila ang lungsod at iniwan itong bukas habang tinutugis nila ang Israel. Sinabi ni Yahweh kay Josue, itutok ang sibat na iyon sa iyong kamay patungong Ai, dahil ibibigay ko ang Ai sa iyong kamay. Itinutok ni Josue ang sibat na nasa kanyang kamay patungo ng lungsod. Ang mga sundalong nagtatago sa pananambang ay nagmadaling lumabas sa kanilang lugar nang inabot niya ang kanyang kamay. Tumakbo at pumasok sila ng lungsod at hinuli ito. Mabilis nilang sinunog ang lungsod. Lumiko at lumingon ang mga kalalakihan ng Ai. Nakita nila ang usok mula sa lungsod na tumataas sa himpapawid, at hindi sila makatakas sa paraang ito o iyon. Dahil ang mga sundalong Israelita na siyang tumakas sa ilang ngayon ay bumalik para harapin ang mga tumutugis sa kanila. Nang nakita ni Josue at lahat ng Israel na nabihag ang syudad ng pananambang na may tumataas na usok, umikot sila at pinatay ang mga kalalakihan ng Ai. At ang ibang mga sundalo ng Israel, ang mga umalis ng lungsod, lumabas para salakayin sila. Kaya hinuli ang kalalakihan ng Ai sa pagitan ng mga hukbo ng Israel, sa ilang bahagi nito at sa ilang bahagi na iyon.
Sinalakay ng Israel ang kalalakihan ng Ai, wala sa kanila ang nakaligtas o nakatakas. Itinago nila ang hari ng Ai, na siyang binihag nilang buhay, at dinala nila siya kay Josue. Nangyari ito nang natapos patayin ng Israel ang lahat ng mga naninirahan ng Ai sa lupaing malapit sa ilang kung saan tinugis nila sila, at ng lahat sa kanila, sa isang kahuli-hulihan, na natalo sa pamamagitan ng talam ng espada, bumalik ang lahat ng Israel sa Ai. Sinalakay nila ito sa pamamagitan ng talam ng espada. Lahat ng natalo sa araw na iyon, kapwa mga lalaki at babae, ay 12,000, lahat ng bayan ng Ai. Hindi ibinalik ni Josue ang kanyang kamay na inabot niya, habang hinahawakan ang kanyang sibat, hanggang tuluyang nawasak niya ang lahat ng bayan ng Ai. Kinuha lamang ng Israel ang mga alagang hayop at ang ninakaw mula sa lungsod para sa kanilang sarili, tulad ng inutos ni Yahweh kay Josue. Sinunog ni Josue ang Ai at ginawa itong isang tambakan ng mga nawasak magpakailanman. Ito ay isang lugar na pinabayaan sa araw na ito. Ibinitin niya ang hari ng Ai sa isang puno hanggang gabi. Nang palubog na ang araw, nagbigay ng utos si Josue at kinuha nila ang katawan ng hari pababa mula sa puno at itinapon ito sa harap ng tarangkahan ng lungsod. Nagtayo sila roon ng isang malaking tambakan ng mga bato sa ibabaw nito. Nanatili ang tambakan na iyon doon sa araw na ito. Pagkatapos itinayo ni Josue ang isang altar para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa bundok Ebal. Gaya ni Moises ang lingkod ni Yahweh na inutusan ng bayan ng Israel, ayon sa nakasulat sa aklat ng batas ni Moises, isang altar mula sa hindi nahating mga bato, na walang ni isa ang makahawak sa isang bakal na kagamitan. At naghandog siya rito ng handog na susunugin kay Yahweh, at nag-alay sila ng mga handog para sa kapayapaan. At doon sa presensya ng bayan ng Israel, isinulat niya sa mga bato ang isang kopya ng batas ni Moises. Lahat ng Israel, kanilang nakatatanda, mga opisyales, at kanilang mga hukom ay tumayo sa magkabilang bahagi ng kaban sa harap ng mga pari at mga Levita na nagdala ng kaban ng tipan ni Yahweh, ang dayuhan gayon din ang ipinanganak na katutubo, nakatayo sa harap ng bundok Gerizim ang kalahati sa kanila at nakatayo sa harap ng bundok Ebal ang ibang kalahati. Pinagpala nila ang bayan ng Israel, gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ni Yahweh sa kanila sa simula. Pagkatapos, binasa ni Josue ang lahat ng mga salita sa batas, ang mga pagpapala at ang mga sumpa, gaya ng kanilang isinulat sa aklat ng batas. Walang isang salita mula sa lahat na inutos ni Moises na hindi binasa ni Josue sa harap ng pagpupulong ng Israel, kasama ang mga kababaihan, ang maliliit na mga bata, at ang mga dayuhan na siyang nanirahan sa kanila. Pagkatapos ang lahat ng haring nanirahan sa kabila ng Jordan sa maburol na lupain, at sa mga mababang lupain ng baybayin ng malawak na dagat patungong Lebanon, ang mga Heteo, Amoaryo, Kananeo, Perizeo, Havita, at ang mga Jebuso, nagsama-sama ang mga ito sa ilalim ng isang pamumuno, para magkipagdigma laban kay Josue at Israel. Nang nabalitaan ng mga naninirahan sa Gabaon ang ginawa ni Josue sa Jericho at Ai, gumawa sila ng isang tusong plano. Tinustusan nila ang kanilang sarili ng mga pagkain at kumuha ng mga lumang sako at nilagay nila ang kanilang mga asno. Kumuha rin sila ng mga lumang sisidlang balat ng alak, gutay-gutay, at inayos. Inilagay nila ang luma at sira-sirang mga sandalyas sa kanilang mga paa, at nagsuot ng luma, sira-sirang kasuutan. Lahat ng kanilang pagkaing panustos ay tuyo at inaamag. Pagkatapos pumunta sila kay Josue sa kampo sa Gilgal at sinabi sa kanya at sa mga kalalakihan ng Israel, naglakbay kami mula sa isang napakalayong bansa, kaya ngayon gumawa kayo ng isang kasunduan sa amin. Sinabi ng mga kalalakihan ng Israel sa mga Havita, marahil kayo ay naninirahan sa malapit sa amin. Paano kami gagawa ng isang kasunduan sa inyo? Sinabi nila kay Josue, kami ay inyong mga lingkod. Sinabi ni Josue sa kanila, sino kayo? Saan kayo nagmula? Sinabi nila sa kanya, naparito ang inyong mga lingkod mula sa isang napakalayong lupain, dahil sa pangalan ni Yahweh na inyong Diyos.
Narinig namin ang isang ulat tungkol sa kanya at tungkol sa lahat ng bagay na ginawa niya sa Ehipto, at lahat ng bagay na ginawa niya sa 2 hari ng mga Amo-Aryo sa kabilang dako ng Jordan, kay Sihon hari ng Hesbon, at kay Og hari na Bashan na naroon sa Astaroth. Sinabi sa amin ng aming nakatatanda at lahat ng naninirahan sa aming bansa, magdala kayo ng mga pagkain sa inyong mga kamay para sa paglalakbay. Lumakad kayo at salubungin sila at sabihin sa kanila, kami ay inyong mga lingkod. Gumawa kayo ng isang kasunduan sa amin. Ito ang aming tinapay, mainit pa ito ng kinuha namin sa aming mga bahay sa araw na aming itinakdang pumunta rito sa inyo. Pero ngayon, tingnan ninyo, tuyo na ito at inaamag. Itong mga sisidlang balat ay bago nang napuno ang mga ito, at tumingin ka, nasira na ang mga ito. Ang aming mga kasuotan at aming mga sandalyas ay naluma sa isang napakahabang paglalakbay. Kaya kinuha ng mga Israelita ang ilan sa kanilang mga pagkain, pero hindi sila sumangguni kay Yahweh para sa patnubay. Gumawa ng kapayapaan si Josue sa kanila at gumawa ng isang taimtim na pangakong pinagtibay ng dugo, para hayaan silang mabuhay. Gumawa rin ng isang panata ang mga pinuno ng mga tao sa kanila. Bagong Tipan, Luke 22:63 hanggang 71, Luke 23:1-25. Pagkatapos ay kinutya at hinampas si Jesus ng mga lalaking nagbabantay sa kanya. Pagkatapos siyang piringan, tinanong siya at sinabi, hulaan mo. Sino ang hamampas sa'yo? Nagsalita pa sila ng maraming mga bagay laban kay Jesus, nilalapastangan siya. Kinaumagahan, nagtipon-tipon ang mga nakatatanda, ang mga punong pari at mga eskriba. Siya ay dinala nila sa konseho, sinasabi, kung ikaw ang Kristo, sabihin mo sa amin. Ngunit sinabi niya sa kanila, kung sabihin ko sa inyo, hindi kayo maniniwala, at kung tanungin ko kayo, hindi kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay mauupo sa kanang kamay ng kapangyarihan ng Diyos. Sinabi nilang lahat, kung gayon ikaw ang anak ng Diyos. At sinabi ni Jesus sa kanila, sinabi ninyo na ako nga. Sinabi nila, bakit pa natin kailangan ng isang saksi? Sapagkat tayo na mismo ang nakarinig mula sa kanyang bibig. Ang buong kapulungan ay tumayo, at dinala si Jesus sa harapan ni Pilato. Nagsimula silang paratangan siya. Sinasabi, nalaman na inaakay ng taong ito ang aming bansa sa kasamaan, ipinagbabawal niyang magbigay ng buwis kay Caesar, at sinasabing siya mismo ang Kristo, na isang hari. Tinanong siya ni Pilato, sinasabi, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? At sinagot siya ni Jesus at sinabi, ikaw na ang may sabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa maraming tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit sila ay nagpupumilit, sinasabi, ginugulo niya ang mga tao, nagtuturo sa buong Judea, mula sa Galilea maging sa lugar na ito. Kaya nang marinig ito ni Pilato, tinanong niya kung ang taong iyon ay taga Galilea. Nang malaman niyang nasa ilalim siya ng pamumuno ni Herodes, ipinadala niya si Jesus kay Herodes, na nasa Jerusalem din sa mga araw na iyon. Nang makita ni Herodes si Jesus, labis siyang natuwa, dahil matagal na niya itong nais makita. Nakarinig siya ng tungkol sa kanya at ninais niyang makakita ng ilang himala na ginawa niya. Maraming itinanong si Herodes kay Jesus, ngunit walang isinagot si Jesus sa kanya. Tumayo ang mga punong pari at mga eskriba, marahas siyang pinaparatangan. Inalipusta siya ni Herodes kasama ng kanyang mga kawal, at kinutya siya, at dinamitan siya ng magandang kasuutan, at ipinadala si Jesus pabalik kay Pilato. Naging magkaibigan sina Herodes at Pilato sa araw ding yun, dati silang magkaaway. Tinipon ni Pilato ang mga punong pari at ang mga pinuno at ang napakaraming tao, at sinabi sa kanila, dinala ninyo ang taong ito sa akin na tila isang taong pinangungunahan ang mga tao upang gumawa ng masama, at tingnan ninyo, tinanong ko siya sa harapan ninyo,
wala akong nakitang kasalanan sa taong ito tungkol sa mga bagay na inyong ipinaparatang sa kanya. Wala, kahit si Herodes, sapagkat siya ay ipinabalik niya sa atin, at tingnan ninyo, wala siyang ginawang karapat-dapat ng kamatayan. Kaya parurusahan ko siya, at pakakawalan siya. Ngayon, sa pista, kailangang magpalaya ni Pilato ng isang bilanggo para sa mga Hudyo. Ngunit sabay-sabay silang sumigaw, sinasabi, alisin ninyo ang taong ito, at palayain si Barrabas para sa amin. Si Barrabas ay isang taong ibinilanggo dahil sa pagrerebelde sa lungsod at dahil sa pagpatay. Kinausap ulit sila ni Pilato, ninanais na palayain si Jesus. Ngunit sumigaw sila, sinasabi, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sinabi niya sa kanila sa ikatlong pagkakataon, bakit, anong masamang ginawa ng taong ito? Wala akong natagpuan upang siya ay marapat na parusahan ng kamatayan. Kaya, pagkatapos niyang maparusahan, pakakawalan ko siya. Ngunit sila ay mapilit na may malalakas na tinig, hinihiling na ipapako siya krus. At nahikayat si Pilato ng kanilang mga tinig. Kaya nagpasya si Pilato na ibigay ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong hiniling nila, na ibinilanggo dahil sa panggugulo at pagpatay. Ngunit ibinigay niya si Jesus ayon sa kalooban nila. Mga awit, Psalm 51 is the 1-9. Kawan mo ako, Diyos, dahil sa iyong katapatan sa tipan, alang-alang sa iyong mga maawang gawa, burahin mo ang aking mga kasalanan. Mula sa aking mabigat na pagkakasala ako ay hugasan mo ng lubusan at linisin ako mula sa aking kasalanan. Dahil alam ko ang aking mga paglabag, at laging naaalala ang aking kasalanan. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at sa iyong paningin ginawa kung ano ang napakasama, matuwid ka kapag nagsasalita, tama ka kapag humahatol. Masdan mo, ako ay isinilang sa malaking kasalanan, nang ipinagdadalang tao ako ng aking ina. Ako ay naroon na sa kasalanan. Masdan mo, sa aking puso ang ninanais mo ay ang pagiging mapagkakatiwalaan, sa aking puso ipaaalam mo ang karunungan. Dalisiyan mo ako ng aisopo, at ako ay magiging malinis, hugasan mo ako at magiging mas maputi ako kaysa nyebe. Ay parinig mo sa akin ang kasiyahan at kagalakan para magsaya ang mga buto na iyong binali. Itago mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin ang lahat ng mga nagawa kong kasamaan. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo ng may mapagkumbabang puso, na nagbabalik tanaw sa pagkakasunod-sunod na ipinakita ni Josue habang siya ay nagtagumpay sa mga lungsod at nakipag-ugnayan, na nagpapaalala sa amin ang kahalagahan ng katapatan sa aming mga pangako. Tulad ng pagharap ni Jesus sa pagsubok at pagtanggi, tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming paniniwala sa gitna ng mga hamon na aming nararanasan. Panginoon, linisin mo kami tulad ng panalangin ni David sa Awit Kapitulo 51, na lumikha sa amin ng malinis na puso na nagnanais ng iyong katwiran. Naway hanapin namin ang iyong kapatawaran at gabay araw-araw, na kinikilala ang aming pagtitiwala sa iyong biyaya. Yakapin mo kami ng mahigpit sa iyong puso, Ama. Amen.